Buksan natin yung Exodus chapter 20 verse 8. Chapter 20 verse 8. Mm. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Ang nakasulat po diyan sa Exodus chapter 20 ayon sa pagkabasa. Pinaalaala ng Diyos ang Sabat na ang binigyan po ng 10 utos, walang iba si Propeta Moises, na ito ay kailangan laging ipalala at ipangilin. At sa pangingiling ito, tinuturo din Biblia na ang ibig sabihin ng Sabat ay ang ikapitong araw. Na itong ikapitong araw ay nasa ilalim ng isang linggong bilang na binanggit sa English Bible. Remember the Sabbath day to keep it holy. Yun, sa banyagang salita, to keep it holy. Now, ang katuparan ng seventh day, if we took resurrection, that Jesus Christ was died on the cross to save from our sin. Ang katuparan niyan ay ang larawan ng Diyos sapagkat yung Colossians chapter 1 verse 18, ang pagkasabi po ay ganito. Pakibasa po sa Colossians chapter 1 verse 18. At siya ang ulo ng katawan, sa makatuwid bagay ng iglesia na siya ang pasimula, panganay sa mga patay, upang sa lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan. Yun. Itong larawan ng Diyos, ito ang tinutukoy na paliwanag na sa lahat ng bagay magkaroon siya ng kadakilaan. Halimbawa po, sa lingguhang pagsamba, taonang mga selebrasyon, kailangan magkaroon siya ng kadakilaan sa lahat ng bagay. Halimbawa, sa 7th day, ang katuparan ng 7th day, which is our Lord Jesus Christ, na yung Diyos, after ng kanyang creation from 1 day up to 6 days sa Genesis, pagdating ng 7th day, ang Diyos ay nagpahinga. Tinukoy sa Exodus chapter 20, verse 8, na to make it holy on the day of Sabbath, which is the 7th day. So malinaw na itong katuparan ng 7th day, walang iba ang larawan ng Diyos. At ang Diyos na Espiritu, hindi siya nakikita. Ang katuparan ng kapahingahan ng Diyos, walang iba yung larawan ng Diyos, which is our Lord Jesus Christ. So ito po ang ating pong isa sa mga pinag-uusapan sapagkat ang pasimula sa lahat ng bagay mula sa Genesis hanggang Revelation, merong aral po tungkol sa knowledge of ignorance. No? If we talk knowledge of ignorance, somebody are believing those are doctrine from 1521 century. As long as we believe the Bible is the Word of God, ang knowledge, mapakinabangan natin, hindi sa paraan ng pagiging ignorante. Kaya po, ang lahat ng tao hinihikayat na magbasa sa Biblia upang mapatunayan ang lahat ng bagay na lahat ng ating pagsunod sa Diyos ay mula sa Biblia. Sapagkat ang pinag-uusapan ngayon, katulad ng last days or 7th day, involved po dyan yung weekly worship at yung Christ Sabbath at yung coming of the Lord, yung judgment time of God, yung kingship time of God through Jesus Christ, na
kaangkop po diyan yung kamatayan ng tao. Ang tao pag namatay, saan pupunta? Ito bang kinikremate, biblical ba na kailangan talaga ang tao i-cremate? Talagang ina-advise ba talaga siya ng Biblia? So lahat po pinag-uusapan po yan sapagkat sa panahon natin ngayon, ang religion na talagang kumakalat na sa buong daigdig at siyang dahilan po na nag-trigger sa atin sa kalooban ng Diyos na tayo ay humingi ng patnubay sa Diyos na katulad sa Binuo ni Kristo na talagang mga apostol na ninindigan sa aral ng Panginoon sapagkat sa time nila ang Jerusalem ay penetrated na po ng pagsuway laban sa Diyos. So sa panahon natin, ipinakita ng Romans chapter 12, verse 1 and 2. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanhid ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan sa isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos, na siyang inyong katampatang pagsamba. Yan. To. Merong binanggit sa verse 1 na kailangan iharap ang ating mga sarili sa Diyos bilang katampatang pagsamba. At binigyan po ng diin sa verse 2, At huwag kayong magsing-ayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. dito, ibinigay ng scripture, if we talk knowledge and ignorance. Ang paliwanag ni Apostol Pablo, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito, kundi mag-iba kayo ng inyong pag-iisip. Sapagkat may binanggit po sa talata na 1 Peter chapter 2 verse 13, kayo'y pasakop sa bawat palatuntunan ng tao alang-alang sa Panginoon. Kolom. Okay? Maging sa hari na kataas-taasan. Mga tuntunin na binigay ng Diyos sa sanlibutan, maging sa hari, alang-alang sa Panginoon. Ibig sabihin, yung binanggit ni Apostol Pablo from Romans chapter 12, na huwag umayon sa takbong ito, may tuntunin na binigay ng Diyos para sa tao at may tuntunin para sa Diyos na yung pag-ayon sa takbo ng sanlibutan ito, yan po ang hindi pinapasunod ng Diyos. Okay. Bago natin balikan yan, buksan natin muna natin yung Hebrew chapter 9, verse 10. Palibhasa ay palatuntunan lamang na ukol sa laman na inaatang hanggang sa panahon ng pagbabago gaya ng mga pagkain at mga inumin at sari-saring mga paglilinis. So, kabilang na po doon yung mga tuntunin tungkol sa ating mga kinagisnan, mga pagkain, mga inumin, anumang mga tuntunin na ating pong sinusundan na ngayon napansin natin through Jesus Christ, yung knowledge na ito ay naging ignorance sa panahon natin kung ito po ay pinagpatuloy. Okay, another one. Sa Hebrew chapter 9 verse 1, ngayon ang unang tipan din ay nagkaroon ng mga palatuntunan sa pagsamba sa Diyos at kanyang santuaryo, ang santuaryo ng sanlibutan ito. Yung unang pagsamba, pagdating po sa 7th day, ang Sabado ay kinikilalang 7th day, ang Sabado ng mga Diyo. At yun ay nasa ilalim ng Exodus chapter 20 verse 8, to make it fully on the 7th day. Now, dahil ang katuparan ng 7th day, ang larawan ng Diyos, si Jesus Christ, yung tuntunin ng pagsamba na ito sa kanyang santuaryo, unang pagsamba ang tinutukoy po noon sa Sabat na pinag-uusapan po natin. Because we have three kinds of Sabbath.
Sabat ng Hudyo, Sabat ni Kristo, at Sabat ng mga believers sa panahon natin. Ngayon, ang Sabat ng believers, Sabat ni Kristo, na ang Lord of Sabbath, Lucas 6:5, siya ngayon ang susunding Sabat sa ating panahon sapagkat iyong namatay to save and to redeem, which is our Lord Jesus Christ, siya din po yung nabuhay na maguli. So, ibig sabihin, yung pagsamba sa una, ang pangalawang pagsamba kay Kristo, yun po ang dapat kilalanin na hindi dapat sundin yung binanggit kaya na sa Romans chapter 12 na huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Deklarado po yan, mga kapatid. So, bakit po natin pinag-uusapan ito? Sapagkat binanggit po ng Proverbs chapter 2, verse 3, sundan lang natin hanggang 5. Hmm. Oo, kung ikaw ay dadaing ng pagbubulal at itataas mo ang iyong tinig sa pag-unawa. Hmm. Number 4. Kung iyong hahanapin siya na parang silak at sasaliksikin mo siyang parang kayamanang nakatago. Hmm. 5. Kung magkagayon iyong mauunawa ang pagkatakot sa Panginoon at masusumpungan mo ang kaalaman ng Diyos. Hmm. Ngayon, sa binanggit po ngayon, paano masusumpungan ang kaalaman ng Diyos dito sa binasa ni Sister Bilia, balikan natin yung unang verse. Verse 3. Hmm. Oo, kung ikaw ay dadaing ng pagbubulay at itataas mo ang iyong tinig sa pag-unawa. Hmm. So, kung titingnan nyo po, yung the pursuit of enjoying, pursuit, no? P-U-R-S-U-I-T, enjoying, E-N-G-O-I-N-E-D. So, pursuit, the pursuit of enjoying. Yung pursuit means pagtugis, no? Yung isang pinaliwanag sa salitang enjoying, yung pagtatugubilin. Sa Christian era, kumbaga, sa pasimula, alam natin kung paano nag-start ang Christian bago dumating sa ating panahon ang pananampalataya. Kung paano po ang pag-uusig sa panahon ng mga apostol hanggang kay Apostol Pablo, hanggang pintay po sila, na itong pag-uusig na ito, yung salitang pagtugis, tinugis sila sapagkat ang mga apostol ay nangaral tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Hanggang kay Apostol Pablo, pinatay din po sila. Kung titingnan mo, ang mga apostol, hindi nagdidemanda laban sa mga Jew. Wala silang reklamo. Kundi kung pinatay sila sa Ebanghelyo, tinali sila, hinatak sila ng kabayo hanggat nawaray-waray ang katawan. Yan ay hindi nila inireklamo sa anumang judiciary na parang ipagtanggol, ipaglaban ang kanilang sarili sapagkat nung time nila ay talagang tinugi sila. Kung titingnan niyo po yung history hanggang sa dumating sa ating panahon from 1521 century, dito po sa pinag-uusapan natin, yung pagtugis at yung pagtatugubilin ng ating mga ninuno tungkol sa mga kinagisnan nating aral. Ipinakita po na ito ay sinusundan ng milyon-milyon ng mga tao. Pagsunod ng napakaraming tao hanggang sa panahon natin, yung pagtugis na ito hanggang sa panahon natin, nangyayari din. At nung namatay ang Panginoong Jesucristo, after 3 days and 3 nights, nabuhay na maguli siya. In Hebrews chapter 12, he sat down the right throne of the Father. He is the King of Kings and Lord of Lords. Nung binigay sa kanya ang full authority in the name of Jesus Christ as a King of Kings and Lord of Lords, ang ipinakita po yung second coming of the Lord spiritually, na ang pagdating niya sa pagparito niya sa aral po ng second coming, ang dadalhin niya po hindi kapayapaan kundi tabak. So nandan niya po yung division ng anak, ng magulang, at biyanan, magulang sa anak, ama sa anak. Yung division po nangyayari na at dumarating po anytime at walang nakakaalam yan.
At itong coming of the Lord na pinag-uusapan po dito, mapapansin mo na yung mga lumabas sa sistema ng sanlibutan ito na di umayon sa takbo ng mundong ito, sila ngayon ang tumutugis. Kung titingnan niyo po, nagkaroon ng pagganti ang Diyos mula nung pinagpapatay ang mga apostol hanggang kay Jesus Christ, hanggang kay Apostol Pablo, na itong lumabas na hindi umayon sa takbo ng sanlibutan, ito yung tumutugis na naman uli ngayon sa doktrina na hindi pinaiiral na original mula sa Jerusalem, na ang tumutugis nito, ito yung mga taong hindi umaayon sa takbo ng mundong ito. So hindi ka pwedeng tutugis kung wala kang dalang sandata. Ibig sabihin ng sandata ngayon na tutugis sa kinagis ng aral, walang iba ang salita ng Diyos. Ano ngayong sandata ang ating ang dalhin nila para doon tugisin yung mga taong nagtugis sa mga apostol? Walang iba katulad ng aral ng halimbawa, first day of the week. Yan na. Itong first day of the week, ito po ay napakalawak na usapin ngayon sapagkat ang lahat ng religion ngayon ay nakapako na every Sunday ay gawaing pagtitipon sa bawat simbahan. At may mga Bible study, maaaring Huwebes, Miyerkules, Biyernes. Pero ang pinaka-major talaga na pagtitipon ng kabuuan ng Christian ay Sunday. Ngayon, sa Biblia, binabase ito karamihan ang Mateo chapter 28 verse 1. Tingnan natin ang pagkasulat sa Mateo chapter 28 verse 1. Mm. At nang siya'y bumaba mula sa bundok, ay sinundan siya ng lubhang maraming tao. Mm. Nang magtatapos ang araw ng Sabat, nang nagbubukang liwayway na Amen. ang unang araw ng Sanlinggo, ay Hmm. nagsiparoon si Maria Magdalena at ang isa pang Maria upang tingnan ang libingan. So malinaw po na kahit ang Bible study Lunes or Sabado, anumang araw, itong first day of the week, ito ang pinaka-pattern ng Hebrew chapter 10 verse 25 na huwag kaligtaan ng pagtitipon, gathering or fellowship. Ngayon, ang binanggit ng scripture on the first day of the week, ibig sabihin, yung seventh day tapos na. At pag kinabukasan, pumaroon si Maria Magdalena on the first day of the week. Ibig sabihin sa panibagong unang araw ng isang linggo. Yan na. Ngayon, sa English Bible, malinaw po ang pagkasulat dyan. Either basahin mo sa Tagalog o sa Bisaya, lalo na sa English. Okay, sapagkat basic lang pong ipagkaliwanag po dyan. English Bible. And the end of the Sabbath, as it began to dawn toward the first day of the week, Malinaw. the Mary Magdalene and other Mary to see the sepulchre. On the first day of the week. On the end of Sabbath. Ibig sabihin yung end ng Sabbath, halimbawa ngayon, bukas, panibagong unang araw ng isang linggo. On the first day of the week. Ibig sabihin, nabuhay si Christ on the first day of the week. Hindi po second day, hindi po third, kundi first day of the week. Yan. Ngayon, ang tanong, anong tinutukoy sa Biblia ang first day of the week? Sapagkat ngayon, hindi po pwede na i-declare ang araw ng gathering sa declaration na mula sa tao, kundi ang sabi ng scripture, siya ang iyong pakinggan. Ibig sabihin, yung boses narinig na mula sa Ama, na siya ang aking bugtong na anak na aking kinalugdan. Walang iba, si Jesus Christ. So, sabi kaya na sa binasa, sa lahat ng bagay kailangan dakilain siya. Sa pagsamba, sa pagpupuri,
sa pagkilala ng araw, sa araw ng fellowship, sa araw ng seventh day, sa araw ng day of resurrection. Ang tanong, ito bang Sunday ay araw na bigay ng Diyos para ang lahat ng tao magsama-sama sa araw na yan? Pag sinabi natin, bigay ng Diyos, kung bigay ng Diyos, saan sa scripture nakasulat na itong Sunday ay talagang first day of the week? Lahat ng professor magpila, hindi po makapagturo niyan. Ang turo sa atin, ang advice sa atin, sundin na lang yan, yan ang kinagisnan. Sabi na scripture, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Ibig sabihin, lahat ng mga professor umayon sa takbo ng mundo, sa mundong ito. Isang tuntunin na binigay ng Diyos para sa tao at igalang ito alang-alang sa Panginoon, maging sa kataas-taasan, na may tuntunin na binigay ng Diyos para sa tao at meron ding tuntunin ng Diyos para sa Kanya. Kaya tingnan natin ha. Diyan po sa ating binasa ngayon. Magbasa muna tayo ng ilang mga talata sa Biblia. Sa Colossus chapter 2, verse 20. Colossus chapter 2, verse 20. Kung kayo'y mga matay, nakalakip ni Kristo, mula sa mga pasimulang aral ng sanglibutan, bakit hawarin kayo'y nangabubuhay pa sa sanglibutan? Kayo'y nang nagpapasakop sa mga palatuntunan. Anong sabi? Kung kayo ni Kristo, kayo ay nangamatay na? Kalakip yun. Nangamatay kalakip ni Kristo. Ano ba ang dahilan sa kamatayan ni Kristo? To save and to redeem. Ano ba ang kamatayan din natin na kalakip ni Kristo? Iyong tayo ay hindi umaayon sa takbo ng sanlibutan. Ibig sabihin, namatay si Kristo to save and to redeem, mamatay din tayo sa kasalanan, sa sanlibutang gawa. Na buhay si Kristo after 3 days and 3 nights, mabuhay din tayo kalakip ni Kristo. Ibig sabihin, itong pagsamba ng linggo na hindi tayo naligtas sa pamagitan ng araw, sa pamagitan ni Kristo, na itong mga naligtas kay Kristo na namatay sa sanlibutang gawa, nabuhay na kalakip kay Kristo, ito yung mga ligtas na sasamba sa mga araw na bigay ng Diyos, hindi bigay ng kinagisnan. Sapagkat, ang sabi ng Scripture, huwag kayong umayon sa takbo ng sanlibutan ito. Okay. Ang tanong, nawaring kayo nangabuhay pa sa sanlibutan, kayo nagpasakop sa mga palatuntunan. Ngayon, isang Scripture pa, titingnan natin po. Sa Colossus chapter 2, verse 14. Na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin, na hindi naayon sa atin at ito'y kanyang inalis na ipinako sa krus. Sa malalim na pag-aaral, ang tinutukoy po na tuntuning ito yung pagpatay nila ni Moises ng kordero, ng kambing, ng baka, tuwing sila ay naghandog sa Diyos sapagkat sa Old Testament, binigyan sila ng pagkataon ng Diyos na maghandog sila in 1 year sa kanilang pagkakasala, akwit sa kanilang pagkakasala, pag ginawa nila yon. Ngayon, ito ay laban na sa atin. Okay? Na hindi naayon na sa atin at ito'y kanyang inalis na ipinako sa cross. So, malinaw na merong crucifixion, merong Savior, merong Redeemer, at merong nagsabi sa atin na huwag kayong umayon ng sanlibutan ito. Ngayon, ang ipinakita dito na hindi na dapat ang tao aayon sa sanlibutan. Ang naliwanag po ni Apostol Pablo sa taga-Episo in chapter 2 verse 15, ito po ang kanya pong sinabi, na inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kanyang laman. Kahit kautusan na may mga batas, okay, doon sa kautusan may mga batas,
at ang palatuntunan. Batas at palatuntunan upang sa dalawa ay lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago. Sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan. Ibig sabihin, kapag ang tao ay hindi na umayon sa takbo ng sanlibutan ito, saka lang magagawa at ginagawa ang kapayapaan. So ang tao kapag hindi maging isang taong bago, hindi magkakaroon ng kapayapaan ang kanyang buhay. Saka lang magkaroon ng kapayapaan ang buhay ng isang tao kapag siya ay nabago. Ang problema ngayon, paano mabago ang isang tao? Dahil marami ngayon naglilingkod sa Diyos, hindi makikitaan ng pagbabago. Kaya ngayon, karamihan sa mga tao, hindi na po nag-church, hindi na nagsisimba, sapagkat sinasabi nila, magsisimba ako, kayo nga hindi na bago. Magsisimba ako ng linggo, hindi naman turo ng Biblia yan. So, yung knowledge of ignorance, knowledge that we believe Jesus Christ as our Savior, knowledge that we believe God gave to Moses, chapter 20, verse 8, the Ten Commandments of God. Subalit, hindi ipinamuhay ng tao ang knowledge na ito at naging ignorant sa ating panahon sapagkat ngayon, maraming nag-celebrate ng first day of the week, which is Sunday, which is wrong. At marami ding hindi nag-celebrate ng seventh day at the same time. Kaya ang knowledge of ignorance to believe Jesus Christ is our Savior, that we have our God Almighty in the name of Jesus Christ. He is the sovereign God. He is the Almighty God. Yung knowledge na ito, naging ignorant sa ating panahon sapagkat tayo ay umaayon pa rin sa takbo ng sanlibutan. Ang tanong, batayan ba ang maraming grupo para sabihin ito ay saved? Hindi po batayan. Ang pinakabatayan, yung ang tao hindi umaayon sa takbo ng sanlibutan ito. Balikan natin ang seventh day. Okay. Sapagkat may tuntunin ang Diyos na binibigay para din sa tao at meron ding tuntunin ang Diyos para sa Kanya. Okay. Bago natin pututukan yung binanggit ko, basahin natin yung Lucas chapter 1, verse 6. At sila'y kapwa matuwid sa harap ng Diyos. Nagsisilakan na walang kapintasan sa lahat ng mga utos at mga palatuntunan ng Panginoon. Ang linaw. Sila'y kapwa matuwid sa harap ng Diyos. Sino itong mga ito? Di ba mag-asawa ito? Sino yung mag-asawa na yan? Si Zacarias at saka si Elizabeth. Ibig sabihin, itong mag-asawa na ito, itong couples na ito, mga tao ito na hindi umayon sa takbo ng mundong ito. So palatandaan na kapag ang tao hindi umayon sa takbo ng mundong ito, katulad ni Elizabeth at ni Zacarias. Elizabeth at saka ang asawa niya ang kapwa mag-asawang ito na hindi umayon sa takbo ng mundong ito, sila ay tinawag na kapwa matuwid. Ayon sa scripture, kapag katulad ni Elizabeth na mag-asawa na hindi umayon sa takbo ng mundong ito, tinawag silang matuwid. Sa English niyan, blameless. Tinawag silang blameless. So, how about the evangelism, Bible study, which is good. But the most important, that you are a blameless against the worldly system. Ang tanging pinaka-the best na evangelism at Bible study, that you are a blameless person. Kaya wala kang katakutan kahit sinong mga nagsisindak sa'yo.
dahil you are blameless by the sight of God. Ngayon, paano itong mga hindi pa nabago? Actually, if you are 50 or 60 above, sa level ng iyong buhay, pag may nakita ka sa paligid na may ganong distraction, masabi natin ang magulang nito, pinabayaan ng family. Like the ordinances of God, yung the usual yearly celebration ng tao, piniprepare ng tao, ng kanyang sarili, in every traditions of men. Ngunit, ito'y kailangan ding sundin ng lahat. Pagkilala tulad ng Lunes hanggang Linggo, Linggo hanggang Sabado. Kailangan kilalanin yun. As katulad ni Elizabeth at ni Zacarias. Ngunit naging matuwid sila sa paningin ng Diyos sapagkat sila'y gumanap sa mga tuntunin. Ayon dito, at sila'y kapwa matuwid sa harap ng Diyos. Sa Jeremias na binasa natin kahapon, sino ang pastor na tatayo sa harap ng Diyos? Itong mag-asawa, sila'y matuwid kapwa sa harap ng Diyos. Ang tanong na malaki, anong church ngayon ang haharap sa harapan ng Diyos? Sino ang pastor na haharap sa harapan ng Diyos? 100% ang haharap sa Diyos yung katulad ng mag-asawang ito. Kaya sa mundong ito, kung ang isang tao taliwas sa sanlibutan ito, tulad ng mga araw ng pagsamba, katulad siya kay Elizabeth at kay Zacarias, na anumang sitwasyon sa kadiliman ng daigdig na ito, taglay ng mag-asawang ito ang liwanag mula sa Diyos. Taglay ng mga believers in Christ ng liwanag mula sa Diyos na itong tuntunin na binigay ng Diyos, sinunod ni Zacarias. Ang sabi dito, walang kapintasan sa lahat ng utos ng mga palatuntunan ng Diyos. Ibig sabihin, if we took ordinances of God, like Moses' time, balikan natin Exodus chapter 12, kukuha ka ng kordero on the first month of the year.